Yun, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po sa mabuti po kayong kalagayan. So, yun nga po mga ka-Streetwise, no? Pag-usapan ngayon natin itong kaso na disqualification na kinaharap nga po ni Camille Villar. Dahil nga po, namigay po ng pera nung panahon nga po ng kampanya at hindi lang basta-basta pera. May kasama pang appliances. So, ang point ko dito, iniimbestigahan na po ito ng COMELEC at mas lalong lumalaki po yung ebidensya regarding nga po sa kaso na to. At syempre mga kababayan, logically speaking, pag malakas po ang ebidensya, so ibig sabihin nun, mas malaki din yung chance na ma-disqualified si Camille. Si Sarah tuloy. So ito pag-usapan ngayon natin to, no? So ito nabalita ito kanina lang, no? Tingnan natin to. Ito. So 18 hours ago nabalita. So sabi dito, Representative Camille Villar is asked by the COMELEC to explain an event where she was seen hugging someone with cash in their hands. Prices with the Villar-owned all-home tag could also be seen. O kita nyo, di ba? Ito malupit. The event reportedly took place on February 16, which falls within the campaign season. So ngayon, sabi ng COMELEC ngayon dito, bukod nga dito sa pera na hawak-hawak nga po ng mga tao nung sa campaign rally nga po ni Camille Villar, meron pang mga appliances na galing pong all home. So ngayon, syempre, tinan nyo to So, ang sagot dito ni Camille Villar, di ba? The event referred to happened last February 9. Which was way before the campaign period. I vehemently deny any allegation or insinuation of vote buying or commission of any election offense for that matter. So, ang sagot dito mga kababayan, sinungaling pala si Camille Villar. So, sabi ni Camille Villar, February 9 daw po nangyari. So, hindi raw ito pasok sa campaign period. Well, dalawa yung pwedeng nating sabihin dito So, sabihin na nga natin na hindi siya pasok sa campaign period. Ibig sabihin nun, matagal mo na palang ginagawa yan. Hindi pa pasok ng campaign period, nag-vote buying ka na. At pangalawa mga kababayan, sabi ng COMELEC, hindi yan nangyari ng February 9. Nangyari yan February 16. Pasok na pasok pa sa campaign period. Well, so ngayon, so paano mo ito? Ito yung gusto ko sabihin dito Kung kayo si Camille Villar, paano nyo ilulusot yung bagay na ginawa ninyo na ebidensya ng vote buying kung merong ebidensya na video, picture na nakapost sa Facebook? Hindi nyo maano yun. Hindi nyo madidinay yun. Ang lakas ng ebidensya ng mga kababayan. Nakuha nyo yung point ko? Sabi ng COMELEC dito tingnan nyo. Sabi ng COMELEC dito, nangyari yan February 16. So, kailan ba talaga yung campaign period sa national? So, ito ito nabalita ito no February 11, no? So, sabi dito, campaign period for election 2025 national candidate starts. Okay, the 90-day, kasi ito, kapag national election pala, tulad nga po ng senador, 90-day election period pala yan. 90-day campaign period. Pero pag local naman pala 45 days lang. So ngayon, sabi dito sa balita the 90-day campaign period for senatorial candidates and party list groups for May 2025 elections started Tuesday. The campaign period of 66 candidates and 156 party list groups is set from February 11 to May 10. So February 11 mga kababayan, nag-start po yung campaign period. So pasok na pasok po dito yung February 16 kung kailan nga ito ginawa ni Camille Villar. Ayan di ba? Ayan kasi ibig sabihin nun, wala ka talagang alam. Apelido mo lang Villar. Pamilya nyo lang ang pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas dahil nga po kay Digong, pero ang totoo wala kang alam.
Di ba? Ilulusot mo February 9. February 16 nga yung ano, yung pamimigay, yung pamumudmud mo ng pera. Vote buying po talaga yon. At ito mga kababayan, ito malupit, no? Okay, wait, ito. Bigyan natin yung picture. Paano mo nga itatanggi ito? Lahat po ng ebidensya mga kababayan, wow, daming pera po. Tragis na yan. Oh, lakihan natin. Teka, ito pala. Hindi ko pala nilipat. Wow, yan, no, di ba? Daming pera, walang yan, oh. Paano nyo itatanggi ito? Hindi, itong point eh. Ang lakas po ng ebidensya ng vote buying po ni Camille Villar. Meron po sa Facebook na February 16 po ang date. Merong video sa Facebook na February 16 po ang date. Andun si Camille Villar na sa stage. Siya yung namimigay ng pera. Siya yung nag-abot ng pera. Siya yung host nung namigay ng pera. At ngayon, meron pang hug. Hinagpa po siya nung binigyan niya ng pera. Magkano to? 100,000 siguro to. No, grabing vote buying naman to. 100,000. Oo, siguro mga 150,000 to, no? Oh, parang marami, malaki. Oh, so ngayon, ang point natin, paano mo ngayon ito i-justify sa COMELEC? Oh, hindi, ito pag-usapan natin to, no? Ako naniniwala naman po talaga ako na merong vote buying na nangyari po sa buong Pilipinas. 'Di ba ng patago? Hindi, sa totoo lang, real talk lang po tayo. 'Di ba? Nagkakaroon po talaga ng bigay ng pera po ngayon. Oh. Pero ngayon, kung kayo po ay merong alam na gano'n, so itag niyo po yung COMELEC para maging fair po tayo. 'Di ba? Para maging fair tayo, kunwari, meron sa alyansa, nag-vote buying, itag nyo rin yung COMELEC. Pero ang problema po kasi kay Camille Villar, siya po nagpahuli po siya. Siya po kasi nagpahuli. Alam ka namang hulihin yung mga ibang nag-vote buying ng mga senatoriables nang walang ebidensya. Ito kasi ang lakas ng ebidensya. Yun nyo to. At hindi lang to mga kababayan, no? Ang malupit pa dito, ito balita rin itong galing Philstar. Ito So ngayon, may napansin ako dito sa post ng Philstar. Ito rin, no? Bukod po sa pera, meron pang mga appliances. Oh, at meron pang all home. One stop shop for your home. Putang na talaga dito, no? Nag-vote buying pa, nag-advertise pa. Ito pala, sorry. Ayan, no? Tingnan nyo naman. O, di ba? Ang hina ng kokote ni Camille Villar, mga kababayan. Oh, nag-vote buying ka na nga, tapos nabigay ka pa ng appliances, na ito rin pa yung vote buying din, nag-advertise ka pa, all home. All home, a one-stop shop for your home. Saan ka nakakita, no, na hindi mo lang nga dapat pinagbalaki, nag-advertise ka pa. Grabe na. Actually, ano to actually, nakakatawa to, pero nakakainis po ito kasi, ano to tawag nito, parang parang dinidare. Oh, di ba? Parang hinahamon mo yung COMELEC nito na hindi kayo kayang kantiin. Ayun porket kayo ang pinakamayaman na pamilya sa buong Pilipinas, hindi kayo kakantiin ng COMELEC. Para kayo nang gusto mong hamon dito well, good luck sa'yo kasi tutuluyan ka talaga ng COMELEC ngayon. At sana walang walang bias dito. Ang lakas ng ebidensya, mga kababayan Oh. So sabi dito, no, ito yung statement ni George Garcia, no. So pakinggan natin. Reaction dun sa statement ni Villar regarding po dun sa nilabas ng Contra-Bigay Committee na show cause order. And paano na yung magiging daloy ng investigation dito, lalo na sinabi niya Feb 9 naman daw po nangyari yung pagtitipon. Yan po yung maganda doon sa show cause order. Sana po sa mga kababayan natin, hindi porket ang isang kandidato ay na-issue ng show cause order ay guilty na o madidisqualify na o matatanggal na ang kanyang sarili, ang kanyang pangalan sa listahan o kaya naman makakasuhan na ng election offense o kasong kriminal. Ang ibig sabihin lang po ng show cause order, nabigyan namin sila ngayon, yung mga kandidato at yung... Wait. So ibig sabihin pala,
kasong criminal pala yung yung election offense na yon. Di ba? Hindi, kasi ganun sinasabi ni George Garcia, no? Pinapasagot siya, pero hindi ibig sabihin na ma-disqualified siya. So kasi hindi, ito, baka sabihin na naman. Ang sabi ni George Garcia, hindi porket na pina-show cause order is disqualified na. Ang sinasabi natin dito, tama naman si George Garcia dito, pero sinasabi natin dito, kung kayo po si Camille Villar, paano nyo pa ilulusot yon? Di ba, paano nyo ilulusot na hindi pasok sa campaign period, pero merong ebidensyang sobrang lakas, at hindi yun vote buying. Ang lakas po ng ebidensya. Ngayon, kapag hindi po ito disqualified, ang mababalikan dito ng taong bayan yung COMELEC. Hindi nga, seriously, kapag ito hindi ito na-disqualified, sabi ko sa COMELEC, wala pala kayo eh. Di ba, puro lang pala kayo forma eh. Ang lakas ng ebidensya eh. Di ba? Nasabi natin dito. Continue. Mga nag-aakusa ng isang venue para dito natin mapatunayan na mali o misinformation o kaya fake news yung mga ibinabato po sa kanila. So, again, tingnan po natin, hintayin natin. And by the way, mga kababayan, kung sinabi dito ito ng abogado ni Camille Villar na nangyari ito ng February 9, ibig sabihin, totoo po pala na nangyari yon. Di ba? So pag-amin yun na totoo na nangyari yon, iba lang yung date. Oo nga naman, paano mo naman kasi itatanggi yun? Kung ikaw yung nasa picture, ikaw yung nasa video, ikaw yung nag-host, ikaw yung nagbigay ng pera, ikaw nag-abot ng pera, o di ba? Di aminin mo na lang. Yung magiging kasagutan doon po sa naging akusasyon kung sadya talagang hindi naman ito do sa date after the start of the campaign period, wala po tayong pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi pa po kandidato, aspirant pa lang po yung mismong kandidato. Pero importante, nag-act ang COMELEC. Kasi kung makikita niyo po kasi yung mga nakalagay na video at saka yung pictures, siyempre ikaw din mismo, pag hindi naman po kami kumilos, sisisihin kami ng sambayanan. Oo. At pag ito, February 16 po talaga yung date ng ng pamumudbud ng pera, babalikan po namin kayo. Hindi nga, di ba? Hindi, totoo. Ganong may mga nakitang may kulay na pera, may nakitang mayroong mga pangregalo na ganyan. So siyempre, kung yan nga ay nangyari sa panahon ng kampanyahan, di ba pasok talaga yan sa issue ng vote buying. Pero kung yan naman pala yung nangyari prior to the campaign period, wala po tayong dapat pag-uusapan doon sa bagay na yun dahil wala nga premature campaigning, sabi mismo ng Korte Suprema. Pero at least... may jurisprudence pala. Okay. May jurisprudence pala. So, again, meron na po tayong due process na sinusunod sa kasalukuyan. At mukhang nagiging alerto mga kababayan natin. Dahil dito sa pag-i-issue ng COMELEC na mga show cause orders, kahit paano sila mismo hindi na natatakot mag-report, nagiging aktibo sa pagre-report. Minsan naman talaga, wala namang palambasihan yung mga pinapadala sa amin. Pero just the same, siniseryoso po ng COMELEC. Yung mga, in fact, doon po sa Committee on Contrabigay, yung binanggit nating bilang noong nakarang araw pa, ay mag-i-issue na po sila ng mahigit 100 na show cause orders kahapon at ngayong araw na ito. So, marami palang sumbong. Okay. So ito marami palang sumbong talaga ng vote buying. Pero pinakamalaki pala dito si Camille Villar. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa update nga po sa vote buying incident nga po ni Camille Villar. So kayo ba, naniniwala ba kayo na gagawan ng paraan ng COMELEC ito? Magiging fair ba sila dito? Tandaan nyo ang lumalabas po na date dito, February 16, pasok na pasok po ito sa campaign period. So kayo ba kapag ito ba nakalusot si Camille Villar, magagalit din po ba kayo sa COMELEC? Di ba? So thank you mga kababayan. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre mga kababayan, una sa lahat ulitin ko lang po ulit. Maraming salamat po doon sa mga bumoto po sa Ang Bumbero ng Pilipinas, sa mga OFW po natin sa Japan, sa Hong Kong, at sa Singapore. So thank you po sa pagtitiwala po, di ba? Dito po sa party list po na to. Isang malaking utang na loob po to sa inyo, syempre. At syempre hindi po kayo mapapahiya dito kay Sir J.A. Gochia kung siya po ay makakaupo po sa Congress, no? So yun, no? So thank you mga kababayan, no? So pa-like, pa-subscribe, kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetways. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.